Sino kaya? Sino kaya ang una na makakasama ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC? Dating pulis, active na pulis, politiko, o dalawang cabinet secretary o dating director ng NBI? Sino kaya sa kanila ang unang makakasama ni Duterte sa ICC? Ito'y kaya ko tinatanong at tinatalakay kasi nga po hindi biro yung lumabas na ICC document na nagsasabing at nag-a-identify kung sino mga co-accused o mga pangalang posibleng may pananagutan at kailangan silang magpaliwanag sa korte sa kung ano ang kailang participation ba o wala, meron ba o walang participation sila sa crime against humanity, human rights violation na inireklamo ng mga Pilipino noong 2017 pa at nung dati pang mayor si Duterte sa Davao nag-umpisa. 2021 hanggang 2026. Wow. Or magre-reunion sila. Kasi dalawang senador, Bato at Go, apat na mga dating PNP chief. Kaya lang yung isa, wala na, si Cascolan, di ba, patay na yun, wala na. Sa kabila pa, sa tabi na po sa pamilya. Wala na yun, namatay na naman nakaraan. Tapos, Dan Tigiran, dating NBI director ng panahon ni Duterte, dating Justice Secretary Aguirre II, at retired general, dating TESTA Director General at dating Customs Commissioner, malapit kay Duterte yan, si Isidro Labenya. Sino kaya sa kanila ang unang pupunta sa anumang pamaraan, voluntary or ipahuhuli ng ICC o magre-reunion sila doon? Talagang walang imposible sa buhay ng tao. Maaaring itong mga ibang retired general ay namananahimik na sa kailang pribadong buhay. Pati yung mga ibang mga tao, Duterte boys, baka nananahimik sila, akala nila wala silang problema, ay hindi pala. Kasi malawak yung kampanya na ginawa ng Duterte administration. Dahil malawak ang operation nationwide, ang operation malawakan din ang paglabag sa karapatang pantao dahil maraming biktima. At yan ay hindi magagawa ng iisa o dalawang tao lang. Lalo na ho nung umamin na mayroong reward system na 500 to 1 million pesos kumpara kung sino ang subject ng mga pulis ng mga panahong yon. At wala naman hong nagtanggol at tumutol ng mga law enforcement agency at mga cabinet secretary ng mga panahong yon para pigilan ng human rights violation. Parang kinusinti nila na parang nagbingi-bingihan lang. Ay ngayon po, naghabol ang mga biktima at pinapanagot. At dapat managot ang mga taong nasa likod nito. Kaya nabanggit yung dalawang senador, parehong malapit, mga police, secretary at NBI director. Hindi ko sinasabing guilty sila. Sila po ay binanggit sa report, official document ng ICC, at sila po ay merong pananagutan. Pag naglabas ng arrest order, warrant of arrest, hindi natin alam kung sino unahin sa kanila. Kaya nga, biro'y totoo. Sino kaya ang unang makakasama? Dating Pangulong Duterte na by the way, mag-iisang taon na next month. 2 linggo, 3 linggo na lang. Halos 1 taon na. Mag-iisang taon na. Dahil Marso 11, kung di ako kakamali, nang siya ay kuhanin dito, 12 ng Marso na siya dumating sa The Hague, Netherlands, noong 2025. Ngayon February na eh. Ilang tulog na lang, Marso na. So mag-iisang taon na. Pero siyempre, yun pa rin natin sinasabi, hindi naman tayo kumakalas doon sa ating laging sinasabing justice for all. Katarungan para sa pamilya ng mga naghahanap ng kaliwanagan at katarungan ng mga kapwa natin Pilipino. Katarungan para din po sa mga akusado kasi sila mayroong karapatan din ipagtanggol ang sarili. Good luck sa inyo kung paano nyo harapin ang mga isyong ito. Okay? Any comment? Ngayon, ganito. Ano ang epekto sa mga trabaho nila? Yung dalawa sa Senado, malaking epekto. Kasi senador yung dalawa eh. Si Bongo at saka si Bato.
malaki ang kanilang problema. May problema sa ICC pero may trabaho sila bilang senador. Si Bato nga mula pa ng November hindi na pumapasok. Baka nagtatago ng tuloy niya dahil maliwanag na binanggit doon sa listahan. Kasama talaga siya. Baka hindi na lumabas yan. Hindi ko lang alam si Bongo kung ito ay haharap. Although nagpapa-interview, may mga statement na wala daw siyang kinalaman. Kaya natin kung gagayahin ba niya si Bato na magtago o tuloy-tuloy na siya magtatrabaho. Pero pwede namang magtrabaho pa. Wala namang warrant of arrest pa eh. Si Bato lang talaga natakot dun sa sinabi ni Boyong Rimulya na mayroong warrant of arrest. Si Bato, yung mga general, si Aguirre, Giran at iba, La Peña, wala pa namang warrant of arrest. Pwede pa sila. Kaya lang yung iba dyan nasa pribadong buhay na eh. Mga retiradong general, retirado ng Justice Secretary, retirado ng si La Peña. So yun, mga kung ano man ang ginagawa nila, personal, so yun lang maapektuhan. Ang aking binabanggit dito, itong dalawang senador, kasi sila po yung mga senador hanggang hahalal lang nila nung nakaraang election 2025 eh. Another 6 years yan. So hanggang 2032 kung di ako kakamali. O di ba? Wala sila magagawa kapag sila ay nilitis dyan sa ICC. Buti sana kung hindi aarestuhin, nandito pa rin sila. Paano pag inaresto? Di madadala doon. O kung hindi man sila magdadala doon at magtatago, mahirap na. Talagang mahirap yung kanilang kalagayan. Again, bago kayo magagalit hindi ko sinabi yung mga nabanggit na pangalang guilty. Inosente sila lahat. Under trial pa lang kung sakasakali. So kaya lang, hindi naman natin pwedeng bitawan itong isyong ito. Dahil tayo mga Pilipino ay may karapatang bantayan ito. Yung mga naging biktima, may karapatan silang maghanap ng katarungan. Ito mga akusado, may karapatan na rin dahil nasa tamang proseso. Trial ang haharapin nila. Hindi pwedeng shortcut sa International Criminal Court. So, masalimuot talaga ang nangyari. Mahirap na masarap ang maging politiko. Mahirap na masarap ang malapit ka sa Pangulo. Yun ang pwedeng isipin natin. Kasi marami nagsisipsip sa Pangulo pagka katapos sa eleksyon, ang dami nagbabalimbingan, nagsisipsipan, naghahanap ng trabaho sa gobyerno, madikit lang sa Pangulo, magkakatrabaho na sa iba't ibang sensitibong posisyon. Ganun ginagawa nila. Ang problema ngayon, pag sumabit na, ayan na ngayon. Naging masaya kayo, nakapartner o nakaraang gobyerno, naging masaya kayo at sa buhay ninyo kayo nakapwesto, mga cabinet secretary, mga senador at pulis, okay na okay ang buhay nyo. Ngayon, tapos na yung amo nyo at ngayon may problema yung amo nyo, sumabit, pati kayo sasabit. Yun ang dahilan kung bakit ko sinasabi. Masarap na mahirap, madikit sa Pangulo. Masarap na mahirap na mapwesto sa gobyerno. Dahil pag sumabit ang abo, sa ganitong klaseng issue, magkakadamay-damay talaga. Kaya maging warning ito. Ang pagpunta sa gobyerno, sakripisyo. Ay yung iba kasi, yung halong yabang, akala nila negosyo talaga, akala nila hanap buhay talaga. Ngayon, kalabuso kayo, ngayon may problema kayo. Gastusan yan, $1 million ang usapan yan.